Nakapanood ako ngayon ng mga several video na hindi makaahon yung kotse nila dun sa mga matarik na kalsada, no? So, ngayon bibigyan ako sa inyo ng advice kung ano ba yung mga diskarte kung sakaling kayo ay dadaan sa sobrang tarik na kalsada. Usually naman kung hindi loaded yung kotse ninyo, kayang-kaya naman yan eh. Pero syempre, pag loaded, medyo may kakaibang diskarte rin, no? So, ano yun natin dyan? Ito, mapamatic or manual, isa sa mga way para malakas yung sasakyan ninyo is try ninyong patayin yung inyong aircon pag aahon kayo sa sobrang tarik na kalsada at loaded kayo. So yun, pwede nyo i-off yung aircon. Sabihin na natin yung sasakyan ninyo parang gagaan niya ng mga kalahating tao. So isa yan sa mga diskarte, no? So mas lalakas yung sa makina ninyo kasi yung compressor ng inyong makina pag nag-i-engage yan may bigat din yan sa sa load ng ating makina. So pag pinatay niyo yung aircon, so mas lalakas siya. Then yun. Now, kung automatic yung kotse ninyo, ang advice ko sa inyo, no, kung alam na ninyo na paahon talaga yung kalsada at dire-diretso yung ahon, kung ang kotse ninyo is yung merong nakalagay na letter B or L dun sa shifter, so bago mag-approach, ilagay nyo na dun. Okay, so kumbaga bago umahon, ipasok nyo na dun para wala nang bitin. Kumbaga, ang idea dun, naka-constant ka ng naka first gear. Yan. Kasi ang problema kasi minsan sa automatic, pag nakadrive tayo, pag nagagaan na ng konti yung takbo, nagsishift to second gear. Tapos eventually, biglang magda-downshift na naman. So, parang napupwersa masyado yung transmission natin tsaka yung engine. Pero kung naka first gear na yan, or naka B or L na yan, dire-diretso yung ahon. So, wala na siyang bitin. Hindi na kasi siya mag-upshift for the meantime, no? Now, kung sakali naman kayo ay yung sasakyan niyo is walang B or L, pero may nakalagay na manual mode or M, yung may plus and minus. So, bago rin mag-approach, mas ideal din na ilagay nyo na doon, tapos ilagay nyo na siya sa first gear or second gear. Pero kung talagang sa tingin nyo, sobrang ahon talaga, matarik, yan, isa na yan sa pinakamagandang i-manual mode nyo na agad. Okay? Then yun, kung sakali naman na manual transmission yan, so yun, first gear lang talaga. Tapos constant na yung apak ninyo sa gas. And eventually, kayang-kaya naman yan eh. Kumbaga, kung hindi talaga kayang umahon yan, may tendency, iikot na lang yung gulong. So, pag gano'n naman, magbawas kayo ng load. Yan na yung pinaka-idea. No? Bawasan nyo na yung tao kasi talagang mabigat. At kumbaga, wala ng traction yung inyong gulong. Although, may mga diskarte pa rin pag dumudulas, pwedeng babaan yung tire pressure. Yan. Para mas lumaki yung kanyang rolling resistance. Aside dun sa kung tulak. Yun, baba muna yung mga tao, tulak talaga or bagbaba ng load para makaahon kayo. Now, yan, halimbawa, nabitin kayo. Yan, nabitin. Talagang hindi na umaahon, ano? Kasi sa manual transmission, ang isang diskarte dyan, pag napagaan nyo na yung sasakyan na bumaba na kayo lahat, ialalay nyo na yung handbrake. So, i-handbrake nyo na. Then, eventually, yung diskarte doon is naka-handbrake kayo, nakapasok yung first gear, then hanggat hindi kumahagat yung ahon, okay, yung kumbaga yung parang pumipilit na yung sasakyan na umabante, di nyo pa rin bibitawan yung handbrake. So yun yung pinaka-idea, no? So bibitawan ninyo yung handbrake pag talagang paahon na yung sasakyan or siya na yung gustong umahon. Yan. Now, doon naman sa mga automatic naman pag nabitin, well, unfortunately, bawas tao rin. You can use the handbrake din naman, pero doon sa may mga kotse na may manual mode, so you can put on M, then yun, first gear lang, and eventually aahon naman yan. So yun yung talagang ang pinakamaganda dito is yung knowledge din sa kalsada eh. Kasi bawat kalsada may diskarte rin. Yan, may diskarte rin talaga sa pag-ahon. May mga kalsada na kailangan mong kainin yung second lane, no? Para maganda yung ahon ninyo. Hindi yung parang sobrang stiff. Kumbaga mas better yung parang mas malaki yung niro-roll ninyo na road para mas maganda yung ahon o mas magaan yung ahon. Kasi halimbawa kami from Manila going here in Bicol, so dumaan kami dyan sa Bitukang Manok.
we're almost loaded. Siguro sabihin natin 70% loaded yung sasakyan. Para constant yung ahon namin. So it's a van, no? Wala siyang manual mode pero meron siyang 3, 2, and L. So doon sa pinaka mataas na ahon, so I tried to put on number 2 lang. Ayan. Kasi yung L, although kung tutusin kayang-kaya naman yung drive. Pero I put on ano pa rin para mas constant yung ahon namin. So walang problema. And doon sa mga pababa naman na kalsada, so yun, ano rin, naka low gear din ako, naka second para mas control yung baba nung sasakyan para hindi rin ako preno ng preno. So ganoon naman yung idea eh. Sabi nga kung paano mo inaahon, ano yung gear mo paahon, ganoon din yung ideal na gear pababa. So yan yung pinaka-advice ko sa inyo, no, kung sakali mang aahon kayo sa sobrang steep na kalsada. Try to learn, yun, pinaka bottom line dito, yun, research din talaga. Kasi may mga kalsada talaga na talaga sobrang ahon talaga na may mga pagkakataon kahit tama naman yung diskarte ninyo, pero kung hindi nyo kabisado yung kalsada, may tendency na hindi mahirapan din yung sasakyan. So yun, sa mga ano dyan, ano, lalo na sa mga naka-automatic, okay naman, kaya naman ng drive kung tutusin, pero mas magaan sa sasakyan o sa automatic kung alam ninyong gamitin yung low gear niya. Yan yung pinakano kasi yun, marami nga talaga nagsasabi, kaya nga matik hindi ko na kailangan mag-isip kung ano yung cambio. Yes, totoo naman yun. Pero kung ayaw mo nung parang nag-i-struggle yung automatic ninyo na nahihirapan umahon, better na pag-aralan nyo rin yung kanilang low gear, no? Yan naman yun. Kasi doon sa may mga maliliit na makina, well, yun, kailangan nyo talagang aralin, no? Kasi pag hindi nyo inaral yan, may tendency mabitin. May mga automatic na pag nabibitin, tumitigil, humihinto. So, hindi siya umaahon. So, ang kailangan mo, ipasok mo yung low gear niya or ilagay mo sa manual mode, lagay mo sa first gear para umabante yung sasakyan. Yan, may mga ganong klase ng automatic. Kaya, kung maliit yung makina ninyo, low gear talaga. Yan. So, yun naman yung pinaka-advice ko sa inyo. Lalo na kung kayo ay loaded. Yan, loaded. Actually, kung hindi loaded yung sasakyan ninyo, drive all the way. Kung isa lang kayo, dalawa, walang problema yan. So far naman siguro, halos lahat ng kalsada, kayang-kaya. Wala naman siguro i-design na kalsada, no? Except pang off-road yan. Pero kung talagang kalsadang ginawa ng government, kayang-kaya naman yan. Wala namang problema dyan. And yun nga, parang may napanood din ako. Yun nga lang, siguro, nagkakaroon lang ng diferensya pag madulas. Ayan. Ako minsan, ang ginagawa ko nga, minsan, tinitignan ko kung paano yung movement ng nauunang kotse, yun din yung sinusundan ko. Para at least, di ba, probably yung nauna sa akin, tama yung diskarte, kaya nakaahon. So, yun na rin yung gagawin kong diskarte. So, yun lang mga paps, no? Yan lang yung idea, no? Kung sakali man na maka-encounter kayo ng sobrang tarik na kalsada, learn how to use your low gear. And okay mag-alala, di naman masisira yan kahit tinatakbo nyo na naka-low gear. Pero syempre, ang tendency nun malakas sa gas and kawawa naman yung makina pag humihingi na ng cambio. So after naman ng ahon, balik nyo na lang sa drive or yun, in a normal mode na kayo. Okay, so yun mga paps, no? Yan yung idea with regards sa mga pahon na kalsada.